Sir, please stop talking. Please stop talking, sir. Bastos ka, sir. Naghihiring kami dito tapos nagsasatsatang kayong dalawa. Hindi na nga pumunta rito yung boss mo eh. Tapos ganun pa ginagawa nyo. Kanina ka pa. Huwag ganun. Lahat sila tahimik kayong dalawa. Kwentuhan kayo ng kwentuhan. Parang binabaliwala nyo itong hearing na to. Anong pinagmamalaki nyo? Wala, Mr. Chair. Wala po. I'm sorry, Mr. Chair. Kung hindi, ikukontempt kita. Parang nakita ko dito kay GM Robles, parang he thinks he's God. That's grave abuse of power. Really. This guy is very dangerous. You give him little power, he exceeds that power that was given to him. Grabe naman. I have nothing against you, Mr. Felix Reyes, and I don't know you. It's very unfortunate na yung chairman na pinalitan mo para sa akin, gumagawa ng tamang trabaho yun pero sinibak din. At ipinalit ikaw. Nalulungkot ako dahil siya'y napalitan. Actually, talagang sinibak siya. Talagang mukhang may nangyaring kalokohan sa PCSO. After na ilang hearing, and he always attend. Hindi nag-absent yun. And I know that former chairman, napakatinong tao yun. Kung sino pa yung matino, yun ang nasisibak. Yung mga loko-loko, kapit sa pwesto. Ma'am Evelyn, nasabi niyo po sa staff namin na nakakatanggap kayo ng death threat. Andito ba yung nagbibigay sila ng death threat? Tingnan mo mga mukha nila. Andito. Well, not really coming from the PCSO, pero ano po, syempre I fear for my life also kasi I come here to help the 2,000 Lotto agents po, and nagpa-blatter na po ako na baka nga something might happen to me kung sakaling ano, kasi nga I was not really expecting na magkakaroon pa po ulit ng committee hearing, I mean about dito sa problema po namin. So Ano pong sinasabi sa death threat? wala po, na mag-iingat po ako. Mag-iingat po ako sa pagpunta ng Senado. Mag-ingat. So alam nitong nagbigay ng death threat na magkakaroon tayo ng hearing. Opo. Nung po pang ano po, nung pong bago po kayo nagpatawag ulit ng hearing. Nung September 12. Tapos po na ano po na move po sa September 18, di po pa bago ho ngayon today. Okay. I will coordinate with the PNP, COMSEC. Siguro coordinate tayo sa USAA para bigyan ng security si ma'am. Para masiguro makawi siya ng maayos sa bahay niya. And then, Salamat. and then kung kinakailangan, we will coordinate with the PNP. Mabigyan siya ng security 24/7. Salamat po. Okay na, ipablato niyo na po yun, ma'am. Kailangan kasi para mabigyan kayo ng VIP security ng PNP. Ako po ang lalakad dyan para ma-assure na ikaw ay safe at makakating ka sa mga susunod na hearing at walang pag-alinlangan on your part. Maraming salamat po. Grabe naman kung sino ka sa inyo. Sir, please stop talking. Please stop talking, sir. Bastos ka, sir. Naghihiring kami dito tapos nagsasatsatang kayong dalawa. Hindi na nga pumunta rito yung boss mo eh. Tapos ganun pa ginagawa nyo. Kanina ka pa. Huwag ganun. Lahat sila tahimik kayong dalawa. Kwentuhan kayo ng kwentuhan. Parang binabaliwala nyo itong hearing na to. Anong pinagmamalaki nyo? Wala, Mr. Chair. Wala po. I'm sorry, Mr. Chair. Kung hindi, ikukontempt kita. I'm sorry, Mr. Chair. My Don't apologies. do that again. August 2024 statement of PCSO Chair Felix Reyes. To increase revenue, PCSO approve a policy allowing us to install Lotto outlets in chains of business such as remittance centers. Ano ibig sabihin po nito? Allowing to install Lotto outlets in chains of businesses such as remittance centers. So, mag-install kayo ng mga Lotto outlets sa mga remittance centers, magbibigay kayo ng mga machines? Mr. Chair, sa hangarin po ng PCSO na madagdagan nga po ang aming revenue, during the past administration, meron na po silang tinawag na Corporate Owned Chain of Business Level 1. Yun po ay, kung kayo po ay you own a business and you have, doon sa level 1 is, ilan ba yun? Ito po ay isa pong recommendation na nanggaling po sa gaming. If we can possibly actually we already passed corporate owned chain of business level 2 for at least 3,000 units or outlet. Ang maaari po mag-qualify dyan, yung pong halimbawa pong Palawan Express o itataya po. Yung po meron na pong may mga outlet. Yung may mga outlet ng negosyo Opo, existing. tulad ng remittance Tulad centers. nga po ng Palawan Express o So, yung ilan po po yan? ay Luwelier. 2,000?
3,000? Ayun pong doon sa COCB level 2 is minimum of 3,000. Sapagkat amin pong iniisip, kung meron ng karagdagan 3,000 outlet na magbebenta ng aming produkto, well, surely that will increase our revenue. Okay. Yun nga po, sir, Chairman. Ang gusto ko, bigyan ng priority yung mga nawalan. Di ba, nung last hearing na ikwento nila sa amin, wala pa ata kayo dito noon, na karamihan sa kanila, mga senior citizen, mga OFW nakapag-ipon, mga senior citizen yung kanilang lifetime savings in-invest sa Lotto outlet. And then, nawalan sila dahil kinansila yung kanilang operations ng PCSO. Yun ang bigyan natin priority. Huwag yung mga remittance center. Ang yayaman niya, mga Palawan, Luweler. Bakit yun? Ba't hindi unahin sila? Totoo po yan na naging, yan po ay isa sa amin pong naging discussion. Pero siyempre po, ang PCSO ay amin din pong tinutupad yung, yung business, yung judgment. Sapagkat, Ano po ang business judgment po, sir? Sapagkat pag nagtayo po ng outlet, yun daw pong terminal na gagamitin, that will cost 450,000 pesos. And you need to wait for at least 18 months. Ito pong sa COCB na amin nung tinatawag, wala hong expense on our part. They will use their gadget at their own expense, including their betting platform end-to-end po. So yun ho ang nag-udyok ko sa amin. No additional cost on the part of the government. There will be at least 3,000 outlets who will be selling our product, and surely that will increase our revenue. I understand po, sir. I understand. I know where you're coming from. Okay? But this is where I'm coming from. Bago kayo mag-isip ng mga new projects such as opening more outlets to generate revenues for the PCSO, pag-isip muna kayo ng paraan kung paano natin maibalik sila sa operations. Dahil matagal na sila nag-aantay, kawawa po sila. Nagugutom po yung pamilya nila. Senior citizens sila na yung lifetime savings nila ibinuhos dyan. Mga OFWs nagpapawis sa ibang bansa na tinatawag natin mga buhay na bayani, makabagong bayani. Pagdating dito, nag-invest sila sa PCSO para sa Lotto outlet and then tinanggal sa kanila yon. Yung po munang isipin natin kung paano natin sila maibalik. Patuloy naman po ang aming kagustuhan na talagang mabalik yun. Kaya lang ho, Kasi sir, let me finish po, Chairman. Kasi Chairman, masakit sa kalooban nila. If I were in their shoe or if you were in their shoe, hindi ba sasama ang loob mo? Na teka muna, left and right ang bukas ng mga bagong proyekto para magkaroon ng mga bagong outlet, kung sino-sino, kung saan-saang lugar. Tapos kami napapabayaan na. Sasama ang loob mo, di ba, sir? Totoo po yan. Kaya nga lang po, ang nagiging problema nga ho, ay matagal pong orderin ho, yun yung terminal na ibibigay namin sa kanila. Kaya ho, for the Akala ko, meantime, sir, akala ko ba sabi October this year? Yun ang pinamis nung last hearing Sinabi October. Ano na ngayon? Mr. Chair, Mag-October. may be allowed to Yes, sir. respond to the initial question. You are Mr. Arnel Casas, Yes, sir. Assistant General Manager, Gaming Product and Marketing Sector, PCSO. Go ahead po, sir. Yes, sir. Sa question niyo po na unahin yung mga Lotto agents, ito po ang sagot ng PCSO, Mr. Chair. Para po, kasi last hearing, merong around 2,000 Lotto agents na gusto magkaroon ng Lotto outlets. I understand it's less than 1,000 now. And ito po ang sagot ng PCSO. Kasama po sila dito, Mr. Kasama. Chair. Yes, sir. Kung kasama sila, bakit po hindi sila mga naimpormahan? Huwag ko kayo matakot, Ma'am Evelyn. Go ahead, sabihin niyo po. Anyway, I'll provide you security. Makakauwi ko kayo ng mahinahon, ng matiwasay ngayong araw nito. OSA will provide you security and then we will coordinate with the PNP na para mabigyan ka ng protection. Go ahead po, ma'am. Thank you po. Sir Arnel, kasi what's this? Yung 2,000 Lotto outlet po na yon na supposedly, di ba, dapat na may aayusin po na ano na parang, pero hindi na raw yata pwede gamitin yung legacy machine, yung mga lumang machine natin ng paggagamit sa kanila. So we were hoping kasi po na akala ko magpo-purchase na po talaga ang PCSO ng mga bagong machine para po sa kanila. Kasi yun po ang inaasahan ng mga taga-Vismin po sa yung mga ibang nasarado. So I mean from that time po na we had our last hearing po, if nag-order po kayo, di ba hindi naman po kayo ang bibili nun, kundi po yung provider po. Hindi ko yata talaga sorry po pero with due respect, pero hindi ko po alam kung nagkaroon din po ba ng pagkakataon na talaga pong nag-order kayo ng machine para dito sa nawalan ng mga machine. Please answer, Mr. Casas. Mr. Chair, in response to that, we tried to do a reorder po. Ang sinasabi nga po ni Judge kanina, ni aming chair, it's 450,000 per machine and it will take around 18 months bago dumating dito. Masyado matagal. So, ang management po ay nag-isip kung paraan kung paano po mapapabilis na magkaroon ng mga machine. And ito po nga po yung level 2 corporate owned chain business na
mabilis po ang deployment ng mga machine for so long na meron kayong area, hindi na po ninyo kailangang magkaroon ng mag-put up ng Lotto outlet, you have existing business, pwede na rin po. Iyon po ang tinitingnan. Kaya po, yung sinasabi mo, bumabalik naman tayo sa mga Palawan, Luwilier. Ang sa akin po, dito, at parang sinamplakan na tayo rito since since the previous hearings. Yung mga nawalan po ng outlet, yung napasara, sana mag-isip po kayo ng paraan kung paano sila maibalik. Yun sana, bago kayo mag-isip ng kung ano ng klaseng mga projects to generate additional revenue for the PCSO, sila muna isipin nyo. Kawawa sila, sir. Awang-awa ko sa kanila. Di ba kasi nakakaya naman, sir, parang pinapalaway nyo sila, tumutulong laway nila na, may mga bagong outlets, mga bagong bukas, ito, mga mayayaman na ito Yung mga sinasabing remittance centers, ang yayaman ng mga yan, mga bilyonaryo yan, daming outlets niyan, left and right. O, unahin muna natin ito sila, maliliit, mag-isip kayo ng pamamaraan, kasi kung gusto, maraming paraan, kung ayaw, maraming dahilan, alam niyo yung kasabihan sa atin, di ba, sir? Before you think of any project which pertains to putting up more Lotto outlets, please, sir, think of them. Mr. Chair. Yes, sir. Tila po yata mahirap na kung ang bibilhin yung the same machine. Akin pong, I will discuss it with the board because there is this proponent na parang it's a fixed POS na which is more cheaper at saka mabilis ho. Siguro ho, it is possible. Pwede naman ho namin siguro yun ang ipagamit doon sa 2,000 na yun na instead na iintay nun natin bilhin yung machine na baka nga hindi na available and because of this modern technology, if we can replace it with this, kung nakakita na rin ho ako, pinaresinta ho sa amin, I think I will discuss it with the board. Ito ang ating ipagamit sa kanila para muling mabuksan yung kanilang mga Lotto outlet at tuloy ulit ang kanilang mga negosyo. May gusto ko sabihin si Mr. Joseph Kadsawan, and you're from, sana po? Okay na. From Okay, sige, mamaya ka na pala. Ikaw yung sa 14%. yes, Your Honor. Okay, sige, tapos muna natin to si Ma'am Evelyn. Ma'am Evelyn? Mr. Chair, I would like also to let the PCSO department heads and the chairman and the AGM and both AGM Arnel and AGM Pachag. Actually, the Vismin group po, the Lotto agents, have been asking me to help them to file a case against PCSO kasi po yung ginawa pong pag-terminate sa kanila talagang grabe po talaga yung ginawa sa kanila. Pero ako lang po yung nakikiusap sa kanila na wag po naming labanan ang PCSO at umaasa pa rin po kami na mareresolve pa po yan. Kasi nga, na-advise na rin sila ng mga lawyers nila na magsampa na po sila ng kaso individually sa ombudsman kasi nawalan po sila ng hanap buhay parang humingi daw po ng damages. But being the president of this organization, I was telling them na wag na muna, antayin natin kasi baka naman pwede pa tayong matulungan ng PCSO. Antayin lang natin siguro na makabili sila ng mga bagong machine. And they're saying po na bakit po nadja-jack up yung mga nung time ng email iLotto pa po, nadja-jack up yung mga jackpot ng ganung kataas. Bakit hindi po tulungan itong mga Lotto agents na ito? Or bigyan man lang po sana ng tulungan man lang po, bigyan ng ayuda kasi wala ho silang maraming nawalan ng hanap buhay sa kanila. At nakikinabang po ng grabe ngayon yung mga STL po at saka yung mga illegal po na nagpapataya dun sa lugar nila. So nakakahinayang po kasi talagang marami po talagang tumataya ng mga Lotto sa kanila dahil meron nga pong tiwala sa Lotto outlet. Pero ngayon po, yung mga ibang agents din po natin nagsasuffer din po dahil pinapagamit po yung 2D sa STL, 2D at saka yung 3D sa kanila. Sa Lotto outlet po yan Kami po sa amin po yung 2D at saka 3D. Pero pinayagan daw po ng PCS so nagamitin daw po yung 2D at saka yung 3D. 2-digit. Opo, ginagamit po yung 2-digit saka 3-digit lang pagpapataya at mas matataas po yung binibigay nila na bayad sa payouts. Kaya yung mga iba nating natitira pong Lotto outlet dahil din po hindi na ibabalik yung cancellation, marami na rin pong nagsara. Bukod sa nabigyan ng machine yung mga iba po talagang nagsarado na po sila kasi hindi na nila po kaya mag-abono sa cancellation at saka yung mga pataya po ng ginagamit po yung 2D. Wala nang tumataya sa Lotto ng 2D at 3D. Doon po sila tumataya sa STL. O nga pala, PCSO, bakit pinayagan itong STL na magpataya ng 2D at saka 3D originally sa PCSO, sa sa mga Lotto agents? Ayun, nawalan ng hanap buhay, marami sa kanila nalugi hanggang sa na-bankrupt. Bakit po inalaw yun? Yes, Mr. Casos, sir. Mr. Chair, if we look at it, yung STL po natin, ito po yung mga
Weteng, and Masyao. Sa Masyao sa Mindanao, which is 3 numero. Weteng sa Luzon area, which is yung 1 to 30, 1 to 40, nagbabari po yun. Now, sa PCSO po, we have fixed to 1 to 30 digit game natin. Yung mga STL po, may mga variants po yan, iba-iba po, Mr. Chair. Kaya hindi po pwedeng i-compare sa digit game and 3-digit game of the PCSO. Yes. Ma'am Evelyn, sabi mo, kaysa mag-file kayo ng kaso sa ombudsman against PCSO, marami kayong mga agents, mas gusto niyo makipag-usap na lang sa kanila. So meron ho ba kayong timetable kung hanggang kailan nyo dapat ma-resolve na yung problema ninyo with the PCSO bago kayo mag-file ng case sa ombudsman? Kasi one way or the other, para sa akin, kailan mo talaga mag-file ng case? Kung hindi natupad yung kagustuhan ninyo after a certain period of time, di naman pwede kayo mag-antay na lang ng matagal na panahon. Di po ba? Nag-antay na kayo, matagal na antay nyo eh. These people have been waiting, 24/7 po yung cellphone ko, they've been calling me and they're asking me kung ano na po nangyari, kung meron pong update na magkakaroon pa po ba sila ng machine, because yung branch managers nila po are saying na wala nga daw hong machine. Tapos malalaman nila na yung mga iba nabigyan. Parang yung mga bago pa lang application nabigyan, pero yung mga dati na po, hindi po talaga sila nabigyan ng machine. Yung mga bagong application po ng mga lotto agents, nabigyan sila. Okay, ano yung mga machines na binigay po sa mga bagong lotto agents? Same machine po. Same? Same machine po ng yung PLS, yung pinalitan po ng legacy. Yun pa rin po. Kasi, Yun yung mga nabigyan. opo, may nabigyan po. Okay. So, Sir, Mr. Casas or Attorney Pachag, meron palang mga nabigyan na ng machines, mga bagong lotto agents. Ba't di na binigyan sa mga luma? Sa mga dati na... Yes, Mr. Chair. I think doon po sa sa 6,697, majority of them are yung mga dati pong agents. Alala po akong exact figures, Mr. Chair. Dapat hindi po majority, dapat lahat sila. Dapat yung muna inuna, each and every one of them. Hanggang sa nabigyan ng lahat yung napasara, then pwede na kayo mamigay ng mga machines sa mga bagong agents. Yun po yung ibig namin sabihin dito. Di ba? Meron daw nabigyan, Ma'am Evelyn? Opo, yung mga pong bagong application daw po. Hindi, sa inyo sa mga luma, may nabigyan? Wala po. Ni isa? Wala po. Hanggang ngayon po, nag-a-appeal, sabi ko nga, sumulat sila O, teka muna, Attorney Pachag, you're under oath. Sabi mo, may nabigyan, majority of them doon sa, ilan yun? Ilang machines? Dito po sa 6,097, Mr. Chair. Ito po ang alam kong available na information. Then give me a list of those names. Ibabangga ngayon ni Ma'am Evelyn sa listahan ng mga miyembro niya at kapag lumitaw na hindi, ipapakontem kita. Yes, Mr. Chair. Lying. Sasabit na. Okay? Kasi sabi mo, ma'am, wala ni isa sa inyo, ano? Walang nabigyan. Ang sabi niya, majority daw nung 6,000. Yung mga iba po sa Luzon yata, nabigyan po nila. Pero sa Mindanao, sabi po nila, wala pa daw po. Yung mga bagong mga agents na po na nag-apply, hindi po yung mga dating agents na nabigyan po sila ng machine. Ma'am, ganito. Pwede ho ba, Attorney Pachag, next week, magbigay na kayo sa amin ng report, final report tungkol doon sa inyo pong plano na para mapagbigyan itong mga napasara ninyo mga lotto outlets before. Ano po yung plano ninyo? At siyempre yung plano na yung gusto ko po ay positive na sila ay makabubukas muli. Yes, Mr. Chair. We will coordinate with the gaming sector in charge of the terminals, Mr. Chair, and the management. Okay. Another topic that we have to discuss also is 14% commission to Pacific Online based on the daily sales paid on a weekly basis. Kaya nandito yung FPJPN. Mr. Joseph Katsawan. Good afternoon, Mr. Chair, Senator Tulfo. Sige po, go ahead po. Mr. Katsawan. Noong June 10 po is nag-file kami ng complaint sa Ombudsman against the PCSO directors and Okay. GM. Sir, I would like to acknowledge the presence of our chairman, Senator Mark Villar. Siya po ang chairman ng Games and Amusement. Good afternoon, Senator Villar. Chairman. Go ahead po, Sir Joseph. So yun, sa apan nakinig kami sa mga previous hearing nyo dito sa Senate and most of my members are talaga tumataya sa loto. So nung napanood namin ng mga inquiries dito regarding sa PCSO, lalo na sa pagpasok ng Memorandum of Agreement ng POSC and with the PCSO, marami kami nakita na discrepancies, butas.
At ano po yung mga butas na yun, sir? The 14% commission. Malaki. Pati yung mga requirements from the OGCC, lalo na po yung approval from the Office of the President Okay. At naifan nyo na po yung kaso sa ombudsman. noong June 10 po, June 10, this year. this year. Okay, andito si Asriman Rafanan, Assistant Ombudsman. Magandang hapon po sa inyo, Sir Rafanan. Natanggap niyo na po yung case na ipinail nila? Yeah, I think was this a case filed against PCSA officer Melquiades Robles? Was that the one? Yes, sir. It's under fact-finding investigation, Mr. Chair. So the field investigator would be coordinating with the witnesses of the complainants in order to strengthen and gather the evidence, Mr. So ngayon, nagagather kayo ng mga pieces of evidence para matingnan kung yung kaso ba ay may merit o wala. And then how long would it take until such time na kayo po yung makapaglabas ng inyong pong resolution, sir? The belongs to the different department, Mr. Chair, the fact field investigation office. So it would take around. It depends upon the nature of the case and the extent of the fact-finding leads that were provided in the complaint. If it would take a few months or few months. or more than that, Mr. Chair. But no more than a year, sir. If it's not that complex matter, Mr. Chair. Okay. Andito ba yung Office of the Government Corporate Counsel? Good afternoon, Mr. Chairman. Pwedeng basahin niyo po yung kontrata between Pacific Online and PCSO? Kasi di ba trabaho niyo yun, that's part of your mandate, na reviewin yung mga kontrata ng mga gobyerno. Yes, Mr. Chairman. So na-review na ho ba? Nakita niyo na po yung contract? Yes, Mr. Chairman, there was an OGCC contract review as early as January and another one in May 2000. So ano sa tingin niyo kung nabasa niyo na po ang contract? Kasi sabi ni Mr. Kansawan, tad-tad ng butas yung kontrata. So kayo po, na-review na ho ba? Ano pong opinion niyo bilang taga-OGCC? Yes, Mr. Chairman, in the January 31, 2024, there was an opinion issued by then Government Corporate Counsel Quevedo, which basically said that the contract had some infirmities that needed to be... Infirmities. Yes, sir. So ibig sabihin may problema. Yes, sir. Infirmed yung Yes, sir. contract. But in May 2024, there was another opinion issued by the new Government Corporate Counsel, Solomon Hermosura, which states essentially that MOA is tenable, appears to be tenable. Oh, biglang nag-flip. Ba't ganon? Usually, it happens, Mr. Chairman, if there are new information given to the office or there are other circumstances previously not related to the office. So it can happen. Si Commissioner Quevedo, ito yung nag-issue na infirm yung contract. Di ba? Yes, Mr. Chairman. That After na ginawa niya yun, sinibak siya. January 31, 2024, sinibak siya. yes, Mr. Chairman, it appears that way. It appears that. Well, then dapat ituloy, Mr. Kansawan, tututukan natin yung kaso niya sa ombudsman. Thank you, Mr. Chair. And same thing, yung I have nothing against you, Mr. Felix Reyes, and I don't know you. It's very unfortunate na yung chairman na pinalitan mo para sa akin, gumagawa ng tamang trabaho yun pero sinibak din. At ipinalit ikaw. Nalulungkot ako dahil siya'y napalitan. Actually, talagang sinibak siya. Talagang mukhang may nangyaring kalokohan sa PCSO. After na ilang hearing, and he always attend. Hindi nag-absent yun. And I know that former chairman, napakatinong tao yun. Kung sino pa yung matino, yun ang nasisibak. Yung mga loko-loko, kapit sa pwesto. Evelyn, meron kang gusto sabihin pa? Last Hindi naman po sa gusto kong magsumbong pero yung Lotto outlet ko po ay terminate po ni GM Robles. Bakit po? Dahil po nag-attend ako ng prayer rally dahil hindi pa nga po na ibabalik yung cancellation. Kinancel yung loto. Terminate po niya noong June 10. Bakit daw po? Kasi daw po nag-attend ako ng prayer rally. Ano yung So wala po akong hanap buhay talaga for almost 3 months na po mag-100 days na. Malakas pa naman po doon sa amin ang pataya kasi gawa ng mga sundalo po doon sa amin tumataya kasi sa Tanay po yun eh. Eh dapat sir, Mr. Reyes, kayo po isang dating judge, di ba dapat patas tayo? Walang kinalaman sa kanyang political belief, yung kanyang negosyo. Sana hindi nang pikialaman. Baka pwedeng pakibalik, sir. Sorry, sir. I'm not, Sino Your ba- Honor, Assistant General Manager, Mr. Casas?
kung siya man, Attorney Patiag, kung siya man ay umaten ng prayer rally, kung ano man prayer rally na yan, and hindi ko alam kung ano yung pinagsabi ng prayer rally, kung yun ay something na hindi maganda sa pandinig ng PCSO o against sa mga belief ng PCSO, huwag natin pakialaman yung kanyang negosyo. Baka pwede pakibalik, sir. We'll bring this up to the management, Mr. Chair. Kasi po ito yung nangyari nung June, nung panahon po ni Mrs. Gabuyo. Ako lang po pansamantalang nakupo. Pero titignan po namin yung records po, Mr. Chair. Yes, it was AGM Gabuyo wrote me a letter also na due to, binalidate lang niya po yung letter po ng show cause order po ni GM sa akin na Ano nakalagay po sa show cause order? nag-attend po ako ng prayer rally. Nagdasal naman lang po talaga kami and marami rin naman po kami. Kaya lang talaga pong dito po yung show cause order po. So because of Nakidala you natin attending a dito. prayer rally, kayo po ay na-issue ng show cause order. Opo. Tapos nag-explain naman po ako na sana po kasi naghihingi po kami ng audience sa inyo. Sana kinausap nyo naman po na yung mga agents kasi gusto lang po namin talaga mabalik po yung cancellation. Dahil nga po February 12 po yung last nating meeting tapos wala pong nangyayari. So that was already in May 3 and 16 po. Nagpunta po kami doon sa harap lang at nagpaalam naman po kami. May mga pulis nga po nagdatingan. And we were just prayed lang naman po quietly at yung mga ibang agents nga namin pinagre-resign po siya. Hindi ko po pinayagan yung mga placard na merong resign Robles kasi sabi ko wag ganyan, prayers lang tayo, sabi ko gano'n. Kaya yung cancellation lang po ang namin in a piece of paper na sana mabalik po ng PCSO. And then po nung I received a letter po ng May to show cost order po na sinasabi nga po na i-explain ko daw kung bakit hindi ako dapat i-terminate. Dahil nga po, nag-attend ako ng prayer rally. And then, I wrote a letter po, nag-apila ako po, sumulat po ako sa kanya, and then, nagpunta pa po ako ng personal sa kanya, regardless of, meron pa po akong letter sa kanya, tapos nagpunta po ako ng personal, kinausap ko po siya, na sinabi ko po sa kanya na, yun lang po yung bread and butter ko, at yung anak ko naman po ay kagagaling lang po sa heart surgery, at wala naman po ako nakuhang tulong talaga sa PCS. And then, 3 weeks ago, I was diagnosed po na, I have a cancer ho at my breast. So, parang siguro sa sobrang stress na po dito, wala kaming hanap buhay. Parang sobrang naman pong, parang sa akin po, parang masyado naman po akong pinersonal at siningle out po ni GM Robles. Parang nag-beg po ako sa kanya, nakiusap po ako sa kanya, pero ayaw niya po talaga. Sabi niya po basta i-terminate Sir na daw. Attorney Patiag, nandun ba sa kontrata ng PCSO na bawal ang mga lotto operators mag-attend ng mga prayer rally? Otherwise, sila yung mga katangkap ng show cause order? Is that written Wala po in the yata sa kontrata, Wala? Mr. So din kung wala sa kontrata, mali po yung ginawa ninyo dito kay Ma'am Evelyn Javier. What's your opinion, Mr. Afanan ng Ombudsman, sir? The applicant, Your Honor, may have remedies within the PCSO system in order to have them reconsidered the matter of cancellation of the franchise, Your Honor. The internal remedies would have to be mobilized first within the PCSO system. I think they have PCSO system muna. And kapag hindi na-resolve, then that's the time na pwede sila lumapit sa inyo. Yes, yun, if there's a case within the circumstances of the case, Your Honor. Okay, thank you, Mr. Afanan, sir. So PCSO? Mr. Chair, Yes, Attorney Patiag, sir. pwede po i-share na. Ito po yung sulat ng aming ahensya sa kanya. Show cause ordered May 2024 addressed to Ms. Evelyn Javier. Ito po yung tungkol sa rally na binanggit niya na last May 3, 2024 kung saan ang iba pang lotto agents na nag-participate. So dito po sa sulat na ito na binigay sa kanya, inaasahan po ng ahensya na makipag-communicate siya sa amin, proper dialogue and to clear some issues. Ito po ay na-interpret na nag-work against the interest of PCSO. So yun po, kaya po siya pinadala ng show cause order within 48 hours sa receipt of the notice. So yun po yung naging Pong reason, bakit siya pinadala ng show cause order? apparently dito po sa rally na ginawa sa tapat ng opisina ng PCSO last May 16, 2024 at saka po yung May 3, 2024. Okay. And then this one is So sabi po rito, in short po, Attorney, yan nga, tama nga siya. Kaya na-cancela yung kanyang kontrata sa PCSO dahil nag-attend siya ng rally. Na-issue siya ng show cause order, tama? yan po lumalabas dito and Kaya nga, yun po, so tinanong kita kanina kung nasa kontrata ba ng PCSO na kapag ikaw ay nag-attend ng rally, prayer rally, kung ano pa man yan,
ikaw ay ma-issue ng show cause order hanggang sa ikaw ay matanggalan ng kontrata. Mm. Di ba? Wala. So therefore, tulad sinabi ni Mr. Rapanan ng ombudsman, ayusin muna siguro to internally. Siguro pakibalik na lang, mag-usap na lang kayo. Di ba? Mag-usap ng maayos. And then after na makapag-usap kayo ng maayos, magpakatawaran kung ano man yung mga problema, and then ibalik na lang yung negosyo niya. What do you think, Attorney Pachag, sir? Pararatingin po namin sa management, Mr. Chair. Nasaan nga pala si Chairman GM Robles? Officially po nasa official travel sa Portugal, Mr. Chair. Okay. Lisbon, Portugal. Okay. So, sige, mag-usap-usap po kayo. Kausapin si GM Robles, saka itong si Ma'am Javier. Kayo po, Attorney Pachag, kasama siguro si Chairman Reyes, kung ano yung pwedeng gawin na para maplansya yung problema. Yung pong lotto agents po, yung lotto outlet ko po 20 years na po siya eh. I have never violated anything in my contract. We remit every day. Lahat po ng takot po kami diyan sa mga violation kasi alam namin yun po yung reason para ma-terminate po ako. Kaya I was really, my whole family, my relatives, so they were quite surprised na bakit terminate na lang ng ganun dahil lang nag-attend lang ng prayer rally. I mean, lahat naman po ng tao may karapatan naman pong tumulong din doon sa ibang agents po para marinig po or ayaw po niya kaming dinggin yung aming Ano to, prayer rally in front of PCSO. Opo, doon sa kabilang side lang po. And we were not making And that prayer rally is para telling PCSO na there is a problem, please help us. Yeah, we pray. We pray na ibalik po yung cancellation of tickets, ibalik po yung 2,000 na bigyan na po ng machine yung 2,000 outlets. Yung dalawang issue lang po na yun ang pinag-pray namin Oh, doon. yun naman pala, Attorney Pachag. Nag-rally sila sa harap ng PCSO, nagdarasal na sana maibalik yung kanilang mga outlets. Ano masama po doon? Ba't personal? Saka ako lang Ilan? po talaga ang Dahil kayo pong Sa dami presidente. po na nag-attend ng prayer rally, ako lang po. So, Attorney Pachag, please, when will General Manager Robles comes back? I understand up to 26th, Mr. Chair. No? 1 week po yata, Mr. Chair. Okay. Siguro po sa susunod na hearing, I want him here and then gusto ko pag-ayusin ko sila ni Ma'am Evelyn at maibalik yung kanyang outlet. Sabi niya, wala raw siyang violation for more than 20 years. Ginagawa niyang lahat na tama. And then nag-attend siya ng prayer rally, parang short of saying, nagdarasal at nagmamakaawa na sana may balik niya yung mga lotto outlets na nagsara and then napurnada. Binalikan sila. Parang nakita ko dito kay GM Robles, parang he thinks he's God. That's grave abuse of power. Really. This guy is very dangerous. You give him little power, he exceeds that power that was given to him. Grabe naman. Delikado to, nakakatakot tong boss niya na si Robles, GM Robles. Paano na kaya kung ito ay naging presidente ng Pilipinas? Baka lahat tayo, konting mali lang dyan, kukulong tayo lahat. Kaya sabi sila, abusado tong boss mo, itong si Robles, napaka-abusadong tao. He's playing God. Na nobody, wala dapat pwede bumangga sa kanya. Nobody should cross him. Otherwise, ayun. Grabe naman po, Attorney Pachag. I'm sorry, Attorney Pachag, this is not for you. This is for your boss. Diba? Pakisabi na lang siguro sa next hearing. I want Mr. Chairman Robles here at pagkayusin natin sila. Gusto ko may balik. Wala naman palang ginawa. Kayo ba ma'am, ng bato? Hindi kayo nagbato, hindi kayo nagsunog ng mga papel doon? Hindi po. Hindi kayo nagsunog We ng- only prayed. Hindi kayo nagsunog ng mga batila? Ano? Hindi? Hindi po. Okay. Nagdasal lang po talaga kami and we did not stay long there. After the prayers, umalis na rin po kami. Oh, okay. Pero they took our pictures. I mean, from the office of the GM, they took our pictures. There were policemen who nang pinadala doon. Nakita naman po ng mga police na, naman po, peaceful naman po yung prayer rally. Hindi po kami ng gulo. Sige ma'am, sa susunod na hearing, pag nag-attend si GM Robles, pag-ayusin ko kayo and then i-request natin na ibalik yung inyo pong outlet. Yes sir, kasi yun lang po yung hanap buhay ko. Wala naman po ako ibang hanap buhay eh. Dito po sa ginagawa namin po, gusto ko lang talagang matulungan po yung mga na-displaced na lotto agents. At kaya nila ako ginawang presidente kasi naniniwala po sila na matutulungan ko sila. Maraming salamat po, Chair. Thank you, thank you.